Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Sugakod pa? Ana lang yun na. Laban lang. Maog yun na ang dagan sa tong kinabuhi. Pero matod pa sa kadaghanan nga just enjoy life. Make sure lang nga di ka makabuhat o mga bati nga pagamahayan ni mo puhon. Sama sa tuang suwat nga pinadala sa tuang subscriber nga naguluhan nga awahin na ang pagmahay. Istorya nga pinadala ni Ellie. Sa kinabuhi manggod mga dear friends, makaingon ta nga awahin ang pagmahay. Pero di baya tanan. Usahay, makita na to ang mga pagmahay sa mga tao nga naka-experience og una nato. Nakabaw na ta nga way ayo ang padulungan. Pero ato lang gyapon nasuwayan. Mao na nga makaingon ta nga awahin na ang pagmahay. Hi Papa Joe, mayong adlaw nimo. O sa imong tanang mga subscribers sa imong YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Disclaimer lang Papa Joe, dili ko maayo nga musturya, pero itry na ko ang akong best. Anyway, ako si Ellie, pero di tinod ako nga pangahan. Taga-karkar ko og 24 na ang akong edad ug usa na ko ka manager sa ka motorcycle company. Way back 2020 Papa Joe, wa pa ko'y trabaho ato kay kusog pa ang COVID-19 ato nga time. Lisod pa ipapangita og trabaho. Uso sa mong dapit ato ang volleyball kay tungod lagi way laing lingaw ang mga tao kay lockdown. Ako ato nga time na maligya ko ice water og sigarilyo. Didto sa volleyballan. Kay gigrab na ko ang oportunidad kay duol ra sa mua ang duaanan ug may na lang ang makatigom-tigom ko og sinsilyo nga ginansya. So sa sige na ubaligya dito kada adlaw na ako'y nagustuhan nga player kay lagi hawd kay siya muduwa ug ang iyang pangalan kay si JM. Taas siya, moreno ug arangan purog naw. Ug maayong pagkabutang ang ilang pamilya kay nasa gawas ang iyang mga igsuon ug siya ang kamanghuran. Dugay na ko nakailan niya kay usarami og barangay, schoolmate me pag high school. Ahead siya nako og 2 years. Fast forward, gatchat-chat mi niya hangtod nga nagkauyab jud mi. Before, niya na pagig ko sa kong kaugalingon nga di lang nako seryosoon si JM. Uyabon lang nako siya para mausab siya. Kana tungod kay si JM sa una tambay og barkadista. Bisyoso, inom, sigarilyo og adikpod sa ginadiling droga. Except sa mga pambabae. Kay wadyo ko kabantay nga kauyab-uyab ni siya. Puros bisyo lang yun ang iyaha. Sumauto nga nagkauyab na mi. Pero kay tago lang. Kay kung makabalo nga akong parents, di yun sila musugot. Kay kaila ramapod sila ni JM. Kay lagi, usarami ka barangay. Tago-tago ra mong pagkita sa una kay base na'y makita ng mga silingan. Pero mo nag-iingon lang Papa Joe nga why aso nga makumkum kay tungod sa kadaghang marites, nakahiring si Papa o mga chismis about namo. Mao nga giwarningan ko sa akong mga ginikanan nga palikayon kang JM. Kaya napuno na si Papa sa kadaghang istorya sa mga tao nga moingon nga unsa man na si Ellie oy, mupunit man ang GM nga kagwapa ana niya. Nganong mupunit man siya ana nga adik man na. Maunay mga istorya nga madunggan ako sa una. Pero usad yun sa rason nga nung wa ko mubuwag ni JM is nakita na ko sa iyaha unsa kadako ang kausaban niya. Gibiyaan na niya ang tanan niyang bisyo ug barkada. Ug wa siya gahatag og stress nako. In short, na ako'y peace of mind niya. Which is very important sa mga parehas nako nga gikan na nga gibinuangan. Pero wa jud ko kapadala sa mga istorya o gipaglaban gyud nako siya kay kaila ko ni JM. After pila ka months nga nahilom-hilom na ang issue, nananghin ko nalang Papa nga padtuon na ako si JM sa mua. And happy kayo ko kay nisugot ang akong mga parents. Pero makita na ako ni Papa nga wagin siya gusto. Pero ang akong mama ni okay na. Hangtod nga kada Sunday na mamisita si JM sa mua. Pero wa gihapoy kausaban si Papa. Kung naa si JM, di siya makagilubilo. Mulakaw siya or mag-cellphone. Pero gibaliwala rato ni JM ang tanan. Ang importante niya nga makapamisita siya nako.
Nakita gud na ko niya tanan nga sakripisyo para lang yun nga makasud siya sa among pamilya. Nakita nako si JM. Unsa siya? Kaseryoso nako. Mao to nga okay ra kayo ang dagan sa mong relasyon, wala ra ko'y problema niya. Wa na po nagtambay-tambay si JM kay naa na si trabaho. Lipay kayo ang iyang mga igsuon ni JM. Nga to sa gawas, kay dako na kayo siya og kausaban. Fast forward in connection sa akong trabaho, gi-offeran ko sa among kompanya nga paadtuon sa main office sa Manila to undergo managerial training for 4 months. O gi-grab yun nako ang oportunidad kay at least madugangan ang akong learnings o maupod to nga nanangid ko kang JM. And as always, nisugot ra siya. And nisupport ra pod siya basta update lang daw kuno ko, pirmi. Then niabot ang time nga mularga na ko o gihatod yun ko sa akong parents o si JM sad. Gadala sa akong mga gamit padung sa airport. Pag-abot na ako sa main office na mo sa Manila, na ako'y nakit ang guy nga guwapuhon. Puti, ug taas pod. Ug nakaana ko nga, unsa ka na siya diri no? And gibaliwala ra to nako, kay musakap ako sa taas. Then after report nako dito sa taas, mo out nako kay moadto nako sa staff house nga gi-provide sa kompanya para maplastaran nako akong mga gamit dito sa akong room. Ug pag naog nako sa ubos, niya na nga akong head nga ipahatod lang ka na mo ni J. Ma'am Ellie. Kay same raman po mo, nagtapad ra mo room. Dito man po siya stay, so mo to papa John na curious ko. Kinsa si Jay? Sus paggawas na ako, na-shock ko. Kay si Jay is siya man dahil itong lalaki nga una na akong nakita kaganina. Ikaw si Ma'am Ellie? Matod pa ni Jay. Oh, ako. Tubag ko pa. Asa man imong gamit ma'am? Matod pa niya. Huwag nitubag lang po ko nga. Please lang kukuha, Sir B. Nasa guard house, bugat manggod. Abot na ko sa mong room, then si Jay balik na po sa main office. Kay balik pa siya duty sa HR staff. Ga-update na kong JM nga okay na ko dito sa room. Plastar na ko, and happy po siya nga okay na ko dito. Mauto nga pagkagabi sabay mi og dinner ni Jay. Og katong usan na mo kakauban nga lalaki pod. Pero minyo na, kauban na pod na ako sa training. Di na ko mataha sa ilaha kay sabay raman pod kayo ko. Honestly, Papa Joe, mas daghang ko barkada ng mga lalaki kaysa mga babae. Ganahan ko sa mga lalaki kay dili OA ba? Tapos, di ra pod ka unayon og libak. Moto, chika-chika mi, while nangaon. Nabala na ako nga si Jay is single dad. Then 24 na ang iyang edad. Ug ako ato nga time is 22. Nangutana sila nako kung naaba ko'y uyab. E ang akong tubag is, wala. Yes, Papa Joe, gidinay na ko si JM ug di sila katuo nga wa ko'y uyab ug gi-add ko nila sa FB. And wag sila makita dito nga post or picture na mo ni JM kay ever since nga nagkauyab na mi ni JM, wag ko nag-post about niya. Wa po na ko siya gimay day, so di ra gyud halata nga nako'y uyab, even sa FB, Papa Joe. Sa sige na mo og sabay-sabay ni JM, nahugyod ang akong kasing-kasing nga to niya. O iya pa ko nga giingnan nga kumuuban ba daw ko niya. Kay naa siya duwa sa basketball nga mga kauban rapod sa office ang kauban niya duwa. Sumoto nga nitando ko and wa ko magsaba ni JM nga mulakaw ko ato. Nananghid ako niya nga matugkog sayo. Pero ang tinuod, nilaag ko, Papa Joe. Diri nga part, nagsugod na mo og lagot nako. Pero di ko ka-blame ninyo. Nangadto namin ni Jay sakay sa iyahang motor og pag-abot na mo dito sa court, ana among mga ka-workmate nga since ang katunga league is para sa mga trabahante sa among kompanya. Ningon sila nga, Jay, imo din ang uyab. Nari kay uyab. O nitubag raman po si Jay nga, dili uy. Siya man gutong appeal sa training good, ako lang gidala kay para di siya layon sa staff house ba. Then mo to Papa Joe nga after sa duwa, nagtagay mi hangtod nga naamtan mi kadlawon. Gi-off na akong active status para di mahibong si JM nga nung online pa ko. Hangtod nga nanguli namin ni ana ni Jay. Ako lang daw ang mo drive sa motor.
Then while nag-drive ko padung uli, nikalit siya og hug nako and then ni kiss og nihunghong nako nga, Eli, ubanta na. Di sa tamang uli ron. Ha? Asa pa man data? Pulis ta ako si drive eh. Kasi may sweeto sa mga lugar mo nga nisugot ko. Og nihunong mi sa usa ka motel og wa na pug ko kabalibad since at first pa lang nagka-crush naman ko sa iyaha. Pagsuod na mo ni ask siya usab og naabad jud ako'y uyab. Din niya na pug ko nga wala. Then he kissed me and so on og mao na to. Ang nahitabo. Nahitabo gyud ang paglapa sa leyon og karnero. Walay kabutangan ang ako ang konsensya kay na ako'y uyab nga buutan nga nagtuo nga natuog ra kog sayo pero nagtapad na day kog laing tao. Padayon to nga ing atong setup namo ni Jay. Halos twice a week na mi nga naay mahitabo namo. Si JM in town, sige padala og kwarta nako kay para naw daw ko'y extra nga kwarta. Ug na ako'y gustong paliton o na ako'y gustong nga laagan na ako'y maggamit. Kadalakaw na mong Jay, sige ra kog rason ni JM nga matugog sayo. Lobat ang phone, then brown out. O unsa pa nga mga rason. I never expected anything na mong Jay nga it was just a fubu. Dagang yung mga office mate nga nakabalo nga char-charming Jay pero wadyo'y confirmation gikan sa muang baba. Mismo, pasagdan ra namo sila nga magsungog-sungog lang. Ang nakabalo is ang mga close friends lang yun namo. It's already 3 months and 1 month to go na balik na ko og Cebu. Same gihapon ang among setup ni Jay pero this time mas ladlad na mi. Sabay na mi nga maglaglaag then lantaw og sini hangtod nga makit-an sa among ka-workmates nga pasagdan lang mi. And until such time nausap ang tanan og na-realize na mo nga di lang di ay mi pang fubo. Na may feelings sa usag-usa. I know nga same mi og feelings ni Jay. Til niya na among company nga papulion sa og 1 week ang mga trainee o pabalikon ra dayon after para tiwason ang 1 month nga kuwang sa training. Ginasulit na mo ni Jay ang time nga muraming nag-live-in dito sa Manila pero tago-tago ra kay basin og masakpan mi. Nabi mi sa staff house. Gilimit na mo ang among time sa barkada ug mas gisulit na mo ang among time nga kami randuha. Mag-stroll-stroll mi kada gabi, food trip din tambay sa overview dito. Then late na mi nga manguli ini kagabi gikan sa stroll-stroll sa motor. Para inig uli na mo nangatug na. Ang uban na mo nga nagpuyo sa room para di siya maglisod og suod sa akong room. Tapos Netflix then dala food gikan sa gawas dito sa akong room. Murag yung gigukod sa oras nga di may gusto nga masayang nga kanang tanang gibuhat na mo blind kaayo si JM. All he thought was gatarong ko. Till niabot ang time nga mubalik na kog Cebu for 1 week break sa training. Dito gyud ako nakita nga seryoso gyud ay si Jay. Naghilak pa siya paglakaw nako. Do mubalik naman unta ako after 1 week. Pagbalik na ko sa Cebu, happy kayo si JM. Gapamisita pa siya nako every day. Almost every day, Papa Joe. Pero sa sala ra gyud siya kutob. Kay di siya pwede nga musud sa kwarto kay stricto kayo si Papa. And happy kayo si JM kay hapit na ko mahuman sa akong training. Makauli na jud ko. While ako, ato nga panahon na naguol kay magkalagyo namin ni Jay. After a week, balik na ako sa Manila. Happy kay ko kay magkita namin ni Jay. Padayon gihapon ang akong pagpangilad ni JM. Ato nga panahon og daghan kong rason sa iyaha para di pod mahalata ni Jay og si kinsa nga akong katsyat. Padayon na mo nga gipangbuhat ni Jay og gisulit na mo maayo ang time hangtod nga nahuman gyud nako ang training. Dito, gato bangay mi ni Jay og gahilak kay wa mi kabalo kanos apan mi magkita pagbalik. We are both so happy with each other. Og pagbalik na kog Cebu, September 2022, padayon lang gyapon ang among communication ni Jay. Nga murara gihapon mig gauban og na-realize nako nga na-fall out of love nako kang JM. Mao to nga gitry nako og retrieve ang akong feelings ngadto kang JM. Kay dito, di ko gusto nga mawa siya nako kay grabe siya kabuutan.
Nakita na ko tanang sakripisyo niya para nako. Pero di man gyud nato madiktahan ang atong heart. By November 2022 ni prangka ko kang JM nga wa na ko'y gusto niya. Dili siya mosugot, mapangitaan pa daw namog pamaagi. He starts to question himself og asa siya nagkuwang og unsay angay niyang buhaton para di mi magkabuwag. Nagsorry ko sa iya ha. Diniana ko nga mao gyud to ang akong desisyon. Pagkahapon ato timing pod nga giatake ang iyang papa og na-admit sa hospital. Silbi na double ang iyang kasakit ato nga day. Gibuwagan ako siya niya emergency pagyud sa iyang papa. Mauto nga ni-visit ming mama dito sa hospital nga giadmitan sa iyang papa pero wa pa kabalo ang akong parents nga buwag na mi. Og nakita na ko dito sa hospital unsa siya karesponsable. And after 1 week, I secretly opened JM's FB account. Wa siya kabalo nga nakabaw ko sa password sa iyang FB. Then nakita na ko dito nga naadi siya ka-chat-chat nga babae. And dito na ko na-realize nga di pa di ay nako kaya nga malit go si JM kay sayangan ko niya kay grabe siya kabuutan. He was one of a kind so mauto nga nakicommunicate kog balik niya. Then nakigbalik siya nako. And mauto gabalik mi. Then gibulagan to niyang babae nga iyang nauyab after a day na matay sa iyang papa. He was so sad. Ako ang iyang sandigan ato nga panahon na. Mauto nga okay na ang among relasyon pero okay pa gihapon sa ni Jay. Padayon gihapon ang among communication ni Jay. Until our company announced nga by January biyahe ko balik sa Manila for meeting. So happy na pud mi ni Jay kay magkita na pud mig balik. Then slowly na fall out of love na pud ko ni JM. Pero wa na ko buwagi. Nalang gihapon siya pero cold na kayo ko niya. Pero siya gi-set aside niya. Nabantayan niya nga bugnaw na ko niya. Basta lang kay wala may gabuwag ato Papa Joe. Until sunod-sunod na to, January, February, and March, galarga ko og Manila o kadalarga na ako. Mag-leave ko og 2 days para taas mi og time ni Jay. Till JM accidentally opened my messenger. Then boom, dito niya nakita ang tanan namong conversation namo ni Jay. Gigamit ni JM ang akong account para matyatan si Jay. Para ipaibalo ni Jay nga uyab mi. Og si Jay was so shocked because all he know is wa ko uyab. Gisultian ni JM si Jay nga uyab mi niya for almost 3 years na. Gitawagan ko ni Jay sa akong number and gi-confront ko niya. And all I did was nitugan ko sa tinuod. But wa ko kadungog nga nasuko siya nako. Iya akong gisabot og tarungon daw nako ang ako ang nahimo nga problema. While si JM niadto siya sa mua og nikako siya sa akong mama. While puwerteng hilak. He treats my mama nga iyahang kaugalingon sad nga mama. Then dito siya nitugan ni mama sa tanan sa iyang nabasahan sa ako ang messenger. Then ako ato nga time, while ga-duty, wa na'y kabutangan sa kong kakulba kay kabalo ko. Unsay nagpaabot na ako sa balay. Pero kailangan ako nga tubangon ang akong gibuhan. Pagkauli na ako sa mua, gipagawas ko o ninaog si Papa sa kwarto kay mag-istorya daw siya namo sa sala. Pero kabalo na ko sa istoryaan. Matod pa ni Mama nga, Eli, kung sa nakatinuod ang giingon ni JM? O ma, tinuod da. Samtang gahila ko, Papa Joe. Nganong nabuhat man to nimo nga wa ba din mo makita ang sakripisyo ni JM diya nimo? Matod pa ni Mama, Papa Joe. Wala na magugoy gusto niya, ma. Tubag ko pa. O wala kay gusto, buwagi. Ayaw himo ang buang o sa katao nga nagtarong nimo. Matod pa ni Mama, Papa Joe. Og nisagbat pod si Papa nga tawagin si JM ko. Panihas balay para magstorya ta. Taod-taod, niabot si JM kaya akong gityatan nga mag-atubang ming upat sa sala. Sige og hilak si JM nga nagatubang sa akong mga ginikanan. Si Mama gahilak pod kayo kay naluoy siya ni JM. Wapo ko kapugong. Si Papa nahapakan ko. Si Papa nihilak siya.
Ngano daw nga nabuhaton nako unsay pagkuwang ni JM. Dito na ko na-realize nga nadawat ng gyud ay nila ni Papa si JM. Pinangga ko sa akong mga parents pero di gyud sila mo konsente nako. Labi na sa akong nabuhat. Igor gyud ko nangayag pasaylo ug sige og hilak kay wa ko'y ikarason sa kabuutan ni JM. Bisan pa man sa nahitabo og iya ko nasakpan ni hangyo si JM nga makigbalik nako. Basta lang di lang daw nako usbon. Mao to nga nakigbalik ko niya pero wa na jud ko'y gusto ni JM ato nga nakigbalik ko. Para lang gito nga ma-happy siya after sa kung nabuhat niya. Gitry na ko og let go si Jay ato nga time para makafocus ko kang JM para matarong na ko siya. Pero di mo sugot si Jay. Padayon lang jud mi. Kabalo si Jay nga nagbalik na mi ni JM pero okay ra sa yaha. Basta na lang daw ko niya. Di lang daw na ako siya i-let go. Grabe kayo ka-depress niya to si JM ato nga time, Papa Joe. Nga niabot na sa time nga o sa punto nga magsige na siya og leave sa trabaho niya. Then usahay pod, mo under time na siya kay magsige na lang siya hilak sa trabahoan. Kasorry ko niya sa tanan ako nabuhat. Pero gahuwat na lang jud ko nga si JM na mismo ang musulti nako nga makigbuwag na siya. Human sa mga pila ka semana, si JM na gyud ang give up nako. Siya na mismo ang nakigbuwag, which is ni-agree dayon pugod dayon. So padayon lang gihapon mi ni Jay. Regular gihapon ang among communication hangtod nga niabot na pud ang punto nga na-appreciate nako si JM. Pero wa na ko gasamok-samok sa iyaha. Kay kabalo ko nga mapasakitan ra gihapon nako siya. Till ni balik og communicate si JM nako og ni balik ang among communication hangtod nga nagbalik na sad mi. Buwag balik ang among setup niya to ni JM ato Papa Joe. Balik na pug ko sa Manila og magkita na sa mi pagbalik ni Jay. And then si Jay ni decide nga mo resign na siya sa among kumpanya nga iyang gitrabahoan sad kay ipursu niya ang iyang pangandoy abroad. Hangtod nga nagkabulag na gyud mi ni JM. Sige siya og pakigbalik pero nibalibad na gyud ko sa iyaha. Di pa ko ganahan nga maguyab-uyab og balik. Tarungon sa nako ang kugalingon. Then isugot raman pud siya nako. Wa siya choice and balik siya sa pamisita sa mua same sa una. Hangtod nga niana siya nako nga mularga siya og Dubai next month, which is December 2023. Kuhaon siya sa iyang ate. 2 days before siya mularga padung sa Dubai nihangyo siya nako nga makigbalik before siya mularga sa Dubai. And ibalibad jud ko kay mawra gyapon. Moabot ra gyapon ang time nga pulan gyapon ko og magkabuwag gyapon mi. Para di pug ko makapasakit og usab sa iya, bahala og sa tinuod lang. Gisayangan kayo ko niya. Gusto ko nga makigbalik sa iya pero wa na lang nako gipugos. Para mausang yung nahuna abroad ug makalingkawas na siya sa tanang trauma nga akong nabuhat niya. Tungod sa akong wala pakigbalik niya, iya akong giblock ug nahapi ra pud ko para wa na communication ug why distraction sa among pag-move forward. Nakita nako sa post sa iyahang mga igsuon nga tuwa nag-Dubai si JM uban na siya mga igsuon ug happy ra pud ko para sa iyaha. Kay deserve niya ang tanan nga mga maayo nga may tabo sing kinabuhi tungod kay buutan kayo siya. And si Jay, okay ra pud mi karon. Di mawala sa iyaha ang pagduda kay tungod sa kung mga nabuhat before pero maulian raman pud siya og ma-convince nako nga di na tumausab pa. Then karon lumargahay na pud siya sa Dubai few weeks from now. Ako is nagyapon ko sa kumpanya nga among gitrabuan namo ni Jay. Naghuwat na lang ko nga mahuman ang training. Ang training bond nako para makaresign kay ipursupod nako ang akong pangandoy sad abroad, Papa Joe. Honestly, Papa Joe, nagmahay ko sa akong nabuhat ni JM kay di lalim nga makapasakit ka og tao. Na-realize nako nga may padiayog ako ang binuangan kaysa ako ang magbinuang sa laing tao. Labi na nga buutan kayo ang imong binuangan kay di gyud lalim. Murag kada adlaw ka nga magmahay sa imong gibuhat. Karon, Papa Joe,
Gito na nako, pagpasaylo ang akong kaugalingon. Nahitabo na ang angay may tabo. Ugwan ako'y laing mabuhat pa para mausab ang mga butang nga nahitabo na. Kaya lisod man gud i-move on forward kung ikaw na mismo ang wa kapasaylo sa imong kaugalingon. Daghang salamat Papa Joe and more power sa imong YouTube channel. Imong magtatampo, Eli. Mayong adlaw ni mo Eli og sa mga kaigsunan nato nga sama ni Eli. Nga matod pa, uwahin na ang pagmahay. Kini mong suwat sugilanon nga imuhang gi-share na mo Eli, magsilbi unta ni nga pagmahay nga maguna kung ilaning mapaminawan nga di nila masunod ang sitwasyon nga imuhang nasudlan. Naara maguna nato kumingon ta nga pagmahay nga maguna or pagmahay nga nauwahi. Depende na nato kung asa nga to ang sundon, kung asa ta nasayod, kung unsay kahinatnan sa ato ang mga binuhatan. Maubitaw nga gitagaan ta og utok nga maalamon kumpara sa tanang mga binuhat sa atong labaw nga magkagahom para masayra nato o mahibaw-an nato kung angay ba o dili. Pero kung nabuhat man nato ni, mo na ginaingon nga dili pa nakatapusan sa kalibutan. Gawas kung matapos ang atong kinabuhi. Pwede pa natong usbon. Pwede pa nato nga atong i-share sa atong mga kaigsunan nga di nila masunod ang bati nga nabuhat nato sa atong isig kaingon o ang bati nga sitwasyon nga atong nasudlan para sila mismo dili na magmahay sa uwahi. O sa ato sa mga kaigsunan diha, kung nasayod na ta nga dili maayo ang epekto sa mga binuhatan nga ingani, ayo na lagsuwayi. Kay basin og usa na sagkas magpada og suwat na ako pohon nga maingon na sagka nga uhay naman unta ang pagmahay pero naulahi pagyud ko. Dini na lang kutob, kini sa rin yung ubos nga magtatampo, Papa Joe.